Casual na nakatayo si Kava sa loob ng opisina habang inuulit ang utos na kanyang natanggap. May direktang utos mula sa Empire. Gusto nilang pakilyusan ng Beast Folk Federation para durugin ang Great Tower. Nanatiling nakaupo si Gam sa kanyang armchair, tahimik na pinoproseso ang bigat ng utos na iyon. Ilang sandali ang lumipas bago tuluyang nawala ang kanyang kalmado. Bigla siyang napatayo at nanlaki ang mga mata sa matinding gulat. Ano, nababaliw ka na ba? Gusto mo ba kaming ipapatay? Galit niyang ipinaalala kay Kava ang tunay na lakas ng kanilang kalaban. Ang Witch of the Great Tower ang lumipol sa White Knights, may kontrol sa napakaraming dragon, at nagawang pabagsakin ang buong Elven Kingdom ng walang kahirap-hirap. Hindi mapakali si Gam habang paikat-ikot sa silid, halatang hindi matanggap ang narinig. Oo, lihim ng kaalyado ng Dragonaut Empire ang Wolf Clan, pero partnership yun. Galit niyang itinuro ang sitwasyon. Hawak na nga nila ang Dark Elf Islands, tapos gusto pa nilang ipalaban kami sa halimaw na yon. Wala silang karapatang isugal ang buhay natin. Ngunit nanatiling kalmado si Kava. May bahagya pa rin siyang ngiti habang itinaas ang isang kamay. Now, kumalma muna kayo, Mr. Gam. Ipinaliwanag niyang hindi naman hangal ang Dragonaut Empire para utusan silang magpakamatay. Sa katunayan, may nakikita silang malaking tsansa ng tagumpay kaya nila iminungkahi ang operasyong ito. Napabuntong hininga si Gam at muling umupo sa kanyang armchair. Tsansa ng tagumpay? Laban sa kalabang lumipol sa White Knights. May pagdududang tanong niya. Doon ibinunyag ni Kava ang kanilang alas. Ayon sa kanya, ang pinakamalaking lakas ng Witch of the Great Tower ay ang hukbo ng mga dragon nito. Dahil dito, magbibigay ang Dragonaut Empire ng isang espesyal na magic item na kayang magpaulol sa mga dragon at gawing wala sa kontrol ang mga ito. Hindi lang iyon. May iba pa raw silang inihahandang kagamitan upang matiyak ang kanilang tagumpay laban sa Witch. Bahagyang yumuko si Kava at ngumiti. Mr. Gam, pamilyar ba kayo sa Holy Evil Golem? Sa isang iglap, naging seryoso ang mukha ni Gam. Naningkit ang kanyang mga mata habang dahan-dahan niyang sinagot. Nasa mga alamat ng Diyosa ng mga tao ang pangalang yan. Saglit siyang tumitig kay Kava. Hindi ba't isa yung sandatang nilikha ng Demon King? Isang maringal na larawan ng isang Diyosa na nakapikit habang nagdarasal ang nagpapakilala sa goddess worship, isang relihiyong sumasamba sa Diyos ang pinaniniwala ang lumikha ng buong mundo. Gayunpaman, sa kabila ng pinagmulan nito, hindi ito gaanong tanyag sa buong mundo. Dahil ang mga tao ang tanging inaipang lahi, sila ang pinakamatapat na tagasunod ng Diyosa. Samantala, para sa mas makapangyarihang mga lahi, hindi ganoon kahalaga ang goddess worship. Mas pinipili nilang sundin ang sarili nilang mga batas at tradisyon kaysa sumamba sa isang relihiyong pangunahing sinusunod ng mga tao. Isang napakataas at engranding katedral ang nakatayo bilang sentro ng goddess worship. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na kung itinayo ang pangunahing simbahan sa alinman sa malalaking bansa, malamang na magamit ito para sa kapangyarihang pampulitika. Dahil dito, itinayo na lamang ito sa neutral na teritoryo ng Principality of the Nine. Sa loob ng simbahan, nakabukas ang mga sinaunang aklat na naglalaman ng kasaysayan at mga alamat ng goddess worship na naipasa sa iba't ibang henerasyon. Sa lahat ng kwentong iyon, ang pinakasikat at pinakamatanda ay ang alamat tungkol sa Demon King at sa hero. Isa sa mga sinaunang tala ang nagbanggit ng maalamat na Holy Evil Golem, isang nakakatakot na sandata na sinasabing nilikha mismo ng Demon King noong sinaunang panahon. Napahawak si Gam sa kanyang baba habang inaalala ang alamat. Hindi ba't golem yon na ginawa ng Demon King gamit ang sacred metal? Naalala niyang dahil sa banal na metal na ginamit sa paggawa nito, nagtaglay ang golem ng parehong holy at evil na katangian. Ayon sa alamat, hindi ito tinatabla ng pisikal o maging ng magic attacks. Dahil imposibleng sirain, ang tanging nagawa ng mga bayani noon ay selyuhan ito. Oo, naaalala ko ang kwentong yan. Muling bumalik sa kasalukuyan si Gam at matalim na tiningnan si Kava. So, anong kinalaman yan? Hindi ako interesado sa mga sermon. Napangiti lang si Kava at bahagyang ikan-away ang kanyang kamay. Haha, merchant lang ako, hindi pari. Hindi ako marunong mang-aral. Ngunit unti-unting nawala ang kanyang ngiti habang nagiging seryoso ang kanyang ekspresyon. Pero, paano kung sabihin kong, nasa Dragonaut Empire ang Holy Evil Golem? Agad na napasimangot si Gam. Isang sandatang gawa-gawa lang sa alamat. Hindi nakakatawa ang biro mo. Hindi siya naniwala kahit kaunti. Napangiti lang si Kava at itinaas ang dalawang kamay. Naiintindihan ko ang iniisip niyo. Saglit siyang tumigil bago ibinaba ang kanyang boses. Pero, sa pagitan nating dalawa lang. Tumayo siya sa gitna ng silid at ibinuka ang kanyang mga braso.
Ayon sa kanya, dahil sa isang pambihirang pagkakataon, napasa kamay ng Dragunov Empire ang maalamat na Holy Evil Golem. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang tunay na alok. Handa raw ipahiram ng Empire ang Holy Evil Golem sa Beastfolk Federation. Basta't gamitin nila ito upang wasakin ang Witch of the Great Tower. May kumpiyansang ngiti si Kava habang ipinagpapatuloy ang pagpapaliwanag tungkol sa maalamat na sandata. Tulad ng nasa alamat, napakataas ng resistensya nito laban sa physical at magic attacks. Ayon sa kanya, may tuturing pa nga itong natural na kalaban ng mga mage. Dahil dito, naniniwala siyang sapat ang Holy Evil Golem upang matiyak ang tagumpay laban sa Witch of the Great Tower. Napaisip si Gam. Kung totoo yan, baka nga kaya nitong patayin ang witch na lumipol sa Elven Queendom. Ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang pagdududa. Teka, paano kung may iba pa siyang alas bukod sa magic at mga dragon? Ngumiti lamang si Kava at tumango. Inaasahan na rin namin yan. Aminado siyang malaki ang posibilidad na may iba pang itinatagong baraha ang witch. Ngunit agad niya ring ibinigay ang huling katiyakan ng Empire. Alam nila ang panganib, kaya handa silang magbigay ng anumang karagdagang suporta na kakailanganin ng Beastfolk Federation upang matiyak ang kanilang tagumpay. May maganang ngiti si Kava habang ibinibigay ang kanyang huling mungkahi. Pero kung hihingi ng personal kong opinyon, madali lang daw maneutralize ang anumang nakatagong alas ng witch. Pwede nating gamitin laban sa kanya ang sarili niyang Doctrine of Complete Liberty for Humans. Naningkit ang mga mata ni Gam habang pinag-iisipan ng plano. Gamitin, laban sa kanya? Masiglang tumango si Kava. Exactly. Kumpiyansa siyang tumayo sa gitna ng silid at ipinaliwanag ang kabuuan ng kanyang plano. At iyan ang buong estratehiya. Tahimik na nanatili si Gam sa kanyang armchair, malalim na iniisip ang mapanlinlang na plano ng Dragunov Empire. Napahawak si Gam sa kanyang baba habang pinag-iisipan ng plano. Kung magtagumpay ito, mananalo tayo nang wala halos magiging casualty sa panig natin. Napatingin siya kay Kava at bahagyang napangisi. Hindi ko akalaing may tao palang kayang makaisip ng ganito kasama at katusong plano. Ngumiti lang si Kava na tila walang problema. Ipinaliwanag niyang isa siyang merchant na madalas bumiyahe sa pagitan ng Dragunov Empire at Beastfolk Federation. Kapag kumalat ang Doctrine of Complete Liberty for Humans, malaking dagok iyon sa kanyang negosyo. Kaya minabuti kong suportahan na lang kayo. Biglang nagdilim ang mukha ni Gam. May halong paghamak ang kanyang tingin habang ipinakita ang kanyang mga pangil. Ipagpapalit mo ang sarili mong lahi para lang sa pera. Umiling siya. Hinding-hindi maiintindihan ng mga beastmen ang ganyang pag-iisip. Hindi naman naapektuhan si Kava. Nanatili ang maganang ngiti sa kanyang mukha bago niya ibinalik ang usapan sa kanilang misyon. Ayon sa Dragunov Empire. Kaya naman ang Empire na durugin ang Witch of the Great Tower bago pa ito lumakas, pero masyado silang malayo sa Great Tower. Bukod pa roon, kung sila mismo ang kikilos, maaari pa itong magdulot ng tensyon sa kalapit na Demon King Nation. Kaya mas gusto nilang ang Beastfolk Federation ang humawak sa operasyong ito. Bahagyang ngumiti si Kava bago nagdagdag ng isa pang posibilidad. At paano kung makipag-alyansa ang Demon King Nation sa Great Tower? Napailing siya. Magiging malaking problema iyon. Naningkit ang mga mata ni Gam. Tama, hindi natin pwedeng isantabi ang posibilidad na yan. Upang tuluyan siyang makumbinsi, inilabas ni Kava ang isang maliit na kahon. Ipinaliwanag niyang kung sakaling pumalpak ang operasyon at hindi nila matalo ang witch, naghanda ang Dragunov Empire ng isang pambihirang long-distance teleportation item. Marahang binuksan ni Gam ang kahon. Sa loob nito ay isang kumikinang na magic item. Tahimik niya itong pinagmasdan habang nagsalita si Kava. Ito ang huling insurance ng Empire. Kahit sa pinakamasamang sitwasyon, makakatakas kayo ng ligtas. Marahang inangat ni Gam ang magic item at isinabat ito sa harap ng liwanag gamit ang tali nito. Maingat niyang pinagmasdan ng pulang kristal na hugis magatama habang nagsimulang magpaliwanag si Kava. Isa itong magic item na tinatawag na teleportation magatama. Ayon kay Kava, sapat na ang kaunting magic power para ma-activate ito. Kapag ginamit, agad nitong i-teleport ang may hawak pabalik sa Dragunov Empire kahit gaano pa kalayo ang kinaroroonan o kahit may mga anti-magic barrier na nakapaligid. Lalong humanga si Gam habang iniikot ang artifact sa kanyang kamay. Isa na naman itong pambihirang magic item. Napabuntong hininga siya. Parang national treasure na ang halaga nito. Napatawa si Kava bago agad nagpaalala. Gayunpaman, sinabi niyang para lamang ito sa pinakamatinding emergency. At kung hindi man ito magamit sa operasyon, hinihiling niyang isauli ito sa Dragunov Empire pagkatapos ng lahat. Muling napahawak si Gam sa kanyang baba habang tahimik na nakatitig sa sahig. Talagang pinaghandaan nila ang lahat.
Aminado siyang kumpleto ang mga paghahandang ginawa ng Dragonaut Empire. Pero sa kabila nito, nananatili pa rin ang kanyang pag-aalinlangan. Pero, haharap pa rin tayo sa Witch of the Great Tower. Napansin ni Kava ang pag-aalinlangan ni Gam, kaya dahan-dahan niyang tinamaan ang pinakamahinang bahagi nito, ang kanyang pride. Casual niyang binuksan ng isang sensitibong usapin. Napapansin ko, humihina na ang impluensya ng Wolf Clan nitong mga nakaraang panahon, hindi ba? Agad na nanlaki ang mga mata ni Gam. Nagpatuloy si Kava na tila walang pakialam. Siguro, siya sana ang susunod na Alpha Wolf. Pero namatay siya nang walang naiwang bakas. Wala ring nakapagbalik ng kahit isa niyang personal na gamit. Dahil dito, si Gam ang sinisi sa buong insidente. Idinagdag pa ni Kava na hanggang ngayon ay patuloy siyang kinukutya ng ibang clan chiefs dahil sa kabigwang iyon. Tahimik lang si Gam. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga ngipin habang unti-unting tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, pilit na pinipigilan ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Casual na ikinumpas ni Kava ang kanyang mga kamay habang ipinagpapatuloy ang panghihikayat kay Gam. Wala na tayong magagawa sa mga nangyari. Ngunit agad niyang idinagdag na kung lalo pang hihina ang impluensya ng Wolf Clan, magiging problema rin iyon para sa Dragonaut Empire. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang kalmadong ngiti. Pero kung magtagumpay ang operasyong ito, malaking pakinabang ang makukuha ng Wolf Clan. Ipinaliwanag niyang ibibigay ng Empire ang lahat ng pondong kakailanganin nila, kasama pa ang karagdagang pondo bilang paunang suporta. Hindi lang iyon. Kapag matagumpay nilang natapos ang misyon, personal ding gagantimpalaan si Gam ng ilang mahahalagang magic items bilang pasasalamat sa kanyang kooperasyon. Tahimik na nakaupo si Gam habang nakatitig sa sahig. May butil ng pawis na dahan-daang dumaloy sa kanyang mukha. Sa isip niya, malinaw ang isang bagay. Alam kong minamanipula lang ako ng Dragonaut Empire para gawin ang gusto nila. Mahigpit na nagngit-ngit ang mga ngipin ni Gam habang pinag-iisipan ang sitwasyon. Pero kapag tumanggi kami, siguradong sa Tiger Clan lang nila ipapagawa ang misyon. Agad na sumagi sa isip niya ang mukha ng kanyang karibal na si Lebed. At kapag nagtagumpay sila, habang buhay nila akong mamaliitin. Sa isang iglap, kumulo ang dugo ni Gam. Nanlaki ang kanyang mga mata at umumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Dahan-daang lumitaw ang isang tusong ngiti sa kanyang mukha. Mahigpit niyang hinawakan ng teleportation magatama habang tuluyang nagpapas siya. Sa isip niya, kahit pumalpak ang buong operasyon, makakatakas pa rin siya gamit ang magic item. At kung dumating man sa pinakamasamang sitwasyon, marami naman siyang ari-arian sa ibang bansa. Madali rin niyang maisasama ang kanyang buong pamilya at magsimula ng komportableng bagong buhay sa ibang lugar. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Gam habang tinatapos niya ang kanyang pagdedesisyon. Kung ibibigay ng Empire ang lahat ng ipinangako nila, malaki ang tsansa nating manalo. Bagamat napakalaki ng panganib, alam niyang kapalit nito ay malaking gantimpala. Sa wakas, tumayo siya mula sa kanyang armchair at hinarap si Kava. Sige, kasali ako. Senyales iyon ng kanyang formal na pagsang-ayon. Agad namang ngumiti si Kava. Oh, wise decision. Halatang nasiyahan siya dahil matagumpay niyang nakumbinsi si Gam. Habang unti-unting bumabalot ang gabi sa mansyon, patuloy na umalingaw-ngaw ang kanilang usapan mula sa loob ng opisina. May isang huling babala si Gam. Pero huwag mong kakalimutan ang ipinangako mong gantimpala. Ngumiti lang si Kava at buong kumpiyansang sumagot. Of course, sisiguraduhin kong may parating iyon sa Dragonaut Empire. Lumipat ang eksena sa engranding kabisera ng Beastfolk Federation. Sa loob ng council chamber, malakas na ibinagsak ni Gam ang kanyang kamao sa mesa. Ipinapanukala kong magdeklara tayo ng digmaan laban sa Great Tower. Mariin niyang sinabi na kung mananatili lang silang walang ginagawa, sila rin ang magiging susunod na mabibiktima. Kailangan natin silang pabagsakin bago pa sila tuluyang lumakas. Nabigla ang buong konseho. Tahimik na nagkatinginan ng ibang clan chiefs, hindi makapaniwala sa biglaang mungkahi ni Gam. Bahagyang kumalma si Gam at muling nagsalita. Nilinaw niyang hindi ito isang pagpapakamatay na misyon. Sa halip, naniniwala siyang mayroon silang tunay na pagkakataong magtagumpay. Sa kabilang panig ng mesa, napangisi ang kanyang karibal na si Lebed. A chance to win, huh? Mahina itong natawa habang nakatitig kay Gam na lalong nagpabigat sa tensyon sa loob ng silid. Nanatiling kalmado si Gam sa kabila ng pangungutya ni Lebed. Casual siyang sumandal sa kanyang upuan at bahagyang nagkibit-balikat. Totoo, napakalakas ng Great Tower. Ngunit ngumiti siya at tumingin sa buong konseho. Pero kailangan lang nating tamaan ang pinakamahinang punto nila. Napakunot noo ang isa sa mga clan chief. Mahinang punto. Agad niyang hiniling ang paliwanag. Doon ibinunyag ni Gam ang estratehiyang ibinigay sa kanya ni Kava. Ang Doctrine of Complete Liberty for Humans.
Magagamit natin iyon laban sa kanila. Binuksan niya ang kanyang mga braso habang ipinapaliwanag ang plano. Hindi ito ganoon kahirap. Ayon kay Gam, hanggat naninindigan ng Great Tower na protektahan ang mga tao, hindi nila basta-basta sasaktan ang mga ito. Unti-unting naunawaan ng mga chief ang direksyon ng kanyang plano. Napangisi ang isa sa kanila habang naghihintay sa susunod niyang sasabihin. So, isang napakalapad at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mukha ni Gam habang ibinubunyag ang tunay niyang plano. Sa ilalim ng mapulang kalangitan, isang napakalaking hukbo ng mga tao ang nagmarcha patungo sa Great Tower. Malamig nang umiti si Gam. All we have to do is send an army of humans against them. Nagkaroon ng pag-aalinlangan ng buong konseho matapos marinig ang plano ni Gam. Isang hukbo ng mga tao, tanong ng isa sa mga chief. Humitit ng kanyang pipe si Ozo bago dahan-daang nagbuga ng usok. Isa na namang mababaw na plano. Naningkit ang kanyang mga mata habang diretsyong hinamon si Gam. Ayon sa kanya, kung totoong pinoprotektahan ng witch ang mga tao, ililigtas lang nito ang mga human slaves gamit ang kanyang mga dragon. At wala tayong paraan para labanan ang mga dragon. At isa pa, ani niya, paano natin dadalhin ang napakaraming human slaves hanggang sa Great Tower? Kapag dumaan tayo sa dagat, matatagalan iyon at napakalaki pa ng magagastos. At ang mas malaking problema, walang kasiguraduhan na susunod lang sa atin ang mga human slaves. Ngumiti lang si Gam, tila hindi man lang naapektuhan ng mga pagdududa nila. Hindi natin kailangang puntahan ang Great Tower. Ipinaliwanag niyang kapag nagdeklara ang Beast Folk Federation ng digmaan, ang witch mismo ang mapipilitang lumabas. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malamig. At kung ayaw sumunod ng mga human slaves, gagawin nating wala silang ibang pagpipilian. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Gam habang ipinaliwanag niya ang plano. Gagawin nating hostage ang pamilya at mga mahal sa buhay ng mga human slaves. Kapag hindi sila sumunod, papatayin natin ang mga ito. Sigurado akong lalaban sila para sa atin. Idinagdag pa ni Gam na sa pagbili nila ng mga bagong human slaves, dapat piliin ang mga may kasamang pamilya, kaibigan, o mahal sa buhay upang mas madali silang makontrol. Natahimik ang buong konseho. Biglang tumayo si Ozo at galit na sumigaw. Nababaliw ka na ba? Gagamit tayo ng ganyang karuming paraan. Gusto mo bang masira ang pangalan ng Beast Folk Federation? Bago pa makasagot si Gam, mahinahong sumingit si Igor. Mas adok ang emosyonal, Mr. Ozo. Ayon sa kanya, ginagawa lang nila iyon para matiyak na hindi sila pagtataksila ng mga human slaves. Sa madaling salita, ginagawa lang natin silang sandata laban sa witch. I support Mr. Gam's plan. Malawak nang umiti si Igor at ibinunyag na matagal na nilang napag-usapan ni Gam ang planong ito. Ipinaliwanag niyang nakapaghanda na siya ng paraan para lihim na maihatid ang mga mahahalagang kagamitan mula sa Dragonaut Empire gamit ang kanilang trade routes. Kasama rito ang isang espesyal na magic item na kayang pigilan ng mga dragon ng witch. Napangisi si Gam habang binilang ang kanilang mga alas. Gagamitin natin ang magic item laban sa mga dragon at ang mga hostage para mapasunod ang mga human slaves. At may iba pa tayong magic items na nakahanda para mismo sa witch. Yumuko siya ng bahagya at ngumiti ng may pangungutya. Sa lagay na to, parang bata lang na namimili sa tindahan ng dali ng trabaho, di ba? Napabuntong hininga si Lebed bago tumango. Naiintindihan ko ang plano. Pero saan tayo kukuha ng napakaraming human slaves sa maikling panahon? At kung bigla tayong bibili ng napakarami, hindi ba maghahinala ang Great Tower? Ngumiti lang si Gam. Mahirap, pero hindi imposible. Ibinunyag niya ang susunod nilang hakbang. Plano kong utusan ang mga kabataang lobo na salakayin ng mga human villages at mga naglalakbay na mga ngalakal para dumami pa ang mahuhuling human slaves. Pagkatapos ay napangisi siya at tumingin kay Lebed. Buti na lang, maraming magagaling na kabataang mandirigma ang Wolf Clan. Hindi tulad ng iba, na nanginginig na sa takot sa Witch of the Great Tower. Natahimik si Lebed. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga ngipin habang unti-unting tumutulo ang pawis sa kanyang mukha sa sobrang galit. Napabuntong hininga si Lebed bago tuluyang sumang-ayon. Sige, sasama ang Tiger Clan. Aminado siyang kapag nagtagumpay ang plano, magkakaroon ng malaking utang na loob sa Beast Folk Federation ang mga Elf at Dark Elf. Ayaw rin niyang malamangan ng Wolf Clan kaya sinabi niyang magpapadala rin siya ng mga kabataang mandirigma upang manghuli ng mga tao. Ngumisi si Gam. Mabuti naman. Akala ko kami pang Wolf Clan ang maghihintay sa sikat na Tiger Clan. Kahit pumayag na siya, mahigpit pa ring hawak ni Ozo ang kanyang pipe habang pinagpapawisan. Sa isip niya, iisa lang ang tumatakbo. Pinakamalaking pagkakamali ito. Witch na may hukbo ng mga dragon ang kalaban ninyo, minamaliit ninyo siya. At higit sa lahat, napaka-barbaric ng planong ito.
Hindi rin sang-ayon si Chief Benny sa plano. Ako rin, sang-ayon ako kay Mr. Ozo. Mataas man ang tsansa nating manalo, napaka-barbaro pa rin ang paraang ito. Idinagdag pa niyang kung manghuhuli sila ng mga tao sa ibang lugar, siguradong mapapansin yon. At mas mahirap pang lihim na ibalik ang napakaraming bihag. Napabuntong hininga si Gam. Chief Benny, kailangan mong maging mas flexible. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang plano. May paraan tayong maipuslit ang mga human slaves nang walang makakahalata. Nanlaki ang mga mata ni Benny. Huwag mong sabihing gagamitin ninyo ang mga merchant ships na hawak ko. Oo, isasama natin sila sa mga kargamento. Galit na tumayo si Benny. Pero nasa ilalim ng barko ang mga tripulante. Hindi natin pwedeng ilagay sa panganib ang buhay nila. Naningkit ang mga mata ni Gam. Gusto mo bang manaig ang mga tao? Wala ka bang pakialam kung balang araw ang mga magiging alipin nila ay ang sarili nating mga apo? Napatahimik si Benny. Hindi ko sinabi yon. Nang makita ni Gam na umiinit na ang usapan, agad siyang namagitan. Magbotohan na lang tayo. Kapag mas marami ang pabor, ipatutupad natin ang plano. Pero kung mas marami ang tutol, hahanap tayo ng ibang paraan. Umabot sa sukdulan ng tensyon habang binibilang ang mga boto. 3 ang pabor. Sa wakas, naaprubahan ang plano. Napangisi si Gam habang kasama niyang nakangiti si Lebed at isa pang clan chief na sumuporta sa kanya. Samantala, 2 ang tutol. Napapikit na lang si Ozo sa pagkadismaya habang tahimik namang napalingon si Benny, halatang hindi matanggap ang barbarong planong naaprubahan ng konseho. Pagsapit ng dapit hapon, tumingin si Gam sa labas ng gusali at ngumiti. Kung ganoon, ipatutupad natin ang plano ko. Habang abala sa masasamang plano ang Beast Folk Federation, isang tahimik at masayang atmosphere naman ang bumabalot sa study room ng Abyss. Habang binabasa ang mga dokumentong nasa kanyang mesa, masayang ngumiti si Light. Bagamat hindi pa natin ito pwedeng ipaalam sa publiko, opisyal ng kaalyado ng Great Tower ang Dwarven Kingdom. Magalang namang ngumiti si May. Lahat po yun ay dahil sa matagumpay ninyong pag-explore ng sinaunang malaking guho kasama ang Dwarven King, Lord Light. Ngunit agad na umiling si Light. Hindi lang ako ang may gawa niyan, May. Kayo rin ang dahilan kung bakit natin ito nagawa. Napangiti si May at marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Maraming salamat po. Sigurado akong matutuwa ang lahat kapag narinig nila ang mga salitang iyan. Humigop si Light ng kanyang tsaa habang napapangiti sa isang alaala. Speaking of the Dwarven Kingdom, doon din ang unang bayan at dungeon na pinuntahan namin ni Nem Umo at Gold. Napatingin siya sa malayo habang inaalala ang nakaraan. Nakakamiss din. Naalala niya si Mia at Elio na nakilala nila noong panahong iyon. Huminto na sila sa pagiging adventurer at bumalik sa kanilang bayan. Sana maayos ang buhay nila ngayon. Napansin ni May ang pag-aalala ng kanyang amo kaya agad siyang nag-alok ng tulong. Gusto niyo po bang aipasiyasat ko ang kalagayan nila? Ngumiti si Light at marahang umiling. Hindi na kailangan. Naalala ko lang sila at bigla akong na-nostalgic. Bahagyang yumuko si May. Paumanhin po sa aking pangunguna. Walang problema, sagot ni Light na may mainit na ngiti. Pagkatapos ay marahan niyang itinulak ang kanyang tasa. Pero, pwede bang makahingi pa ng isang tasa ng tsaa? Ikaw ang pinakamasarap magtimpla ng tsaa, May. Agad na nagtuwid ng tindig si May, halatang tuwang-tuwa sa papuri. Of course, bilang isang maid, ihahanda ko po ang pinakamainam na tsaa para sa inyo. Habang papalayo si May upang magtimpla ng panibagong tsaa, tahimik na napasandal si Light sa kanyang upuan. Ngunit may isang bagay pa ring hindi mawala sa kanyang isipan. Pero, habang komportableng nakikipagkwentuhan si Light kay May tungkol sa panibagong tasa ng tsaa, biglang lumipat ang eksena sa ibang lugar. Unti-unting sumikat ang araw sa likod ng kabundukan na nagbigay ng gintong liwanag sa isang tahimik na lambak. Kasabay nito, lumitaw ang isang nakakabahalang mensahe. Hindi niya alam na pagsisisihan niya ang desisyong iyon. Sa isang simpleng bahay sa gitna ng lambak, nagsimula ng magising ang mga nakatira. Kuya, umaga na. Gumising ka na. Masayang sigaw ni Mia habang binubuksan ng bintana at pinapasok ang malamig na simoy ng hangin. Sarap ng hangin. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Elio habang hinihikab at kinukusot ang kanyang mata. Good morning, Mia. Lumapit si Mia sa bukas na bintana habang masayang nakangiti. Good morning, kuya. Masaya niyang minasdan ng tahimik at maliwanag na lambak. Mukhang napakaganda na naman ng araw. Ngunit sa kabila ng payapang umagang iyon, isang mabigat na trahedya ang unti-unti nang papalapit. Hindi ko kailanman naisip na kabaligtaran pala ang mangyayari. Tuluyan ng sumikat ang araw sa isang tahimik na human village na napapalibutan ng mga bundok. Habang abala ang mga tao sa kanilang araw-araw na gawain, masayang nagkukwentuhan ng ilang kabataang babae sa gitna ng nayon. Talaga,
Ganoon ba talaga kalupit si Mr. Dart? Ngumiti ng malapad si Mia. Oo, syempre. Puno ng paghanga niyang ikinwento ang mga nagawa ni Mr. Dart kabilang ang kakayahan nitong gumamit ng tactical class magic ng walang incantation. Sa sobrang paghanga, masaya niyang sinabi. Bilang isang human adventurer, baka may sulat pa sa kasaysayan ang pangalan niya. May munting ngiti sa lobby ni Mia habang puno ng paghanga niyang ikinukwento si Mr. Dart. Kahit napakalakas na niya, patuloy pa rin siyang nagsasanay. Napaka-humble niya, mabait, at isang tunay na gentleman. Napangisi ang isa sa kanyang mga kaibigan. Oh, mukhang may gusto ka talaga kay Mr. Dart, ah? Biglang namula ang mukha ni Mia. Ha, hindi ah. Sure ka? Respeto lang ang nararamdaman ko sa kanya. Nag-echo ang kanilang tawanan sa buong plaza. Biglang nagkagulo ang mga kabataang lalaki sa nayon matapos marinig ang papuri ni Mia kay Mr. Dart. Ano, kakabalik lang niya tapos may gusto na siya sa Dart na yan. Elio, sino ba talaga ang Dart na yan? Anong nangyari sa Diyosa ng aming nayon? Napalingon si Elio sa tatlo at bahagyang napawis. Diyosa ng nayon, bulong niya sa isip, hindi makapaniwala sa tawag nila kay Mia. Napabuntong hininga siya bago kalmadong sumagot. Si Dark ang nagligtas sa buhay namin. Naalala niya ang taos-pusong paghanga ni Mia sa misteryosong adventurer. Sa madaling salita, isa siyang tunay na bayani. Nagkatinginan ng mga kabataang lalaki halatang hindi kumbinsido. Bayani, parang ang hirap namang paniwalaan. Napabuntong hininga si Elio at nag-cross ng mga braso. Maiintindihan niyo lang kapag nakita niyo siya mismo. Sa tuwing sinusubukan kong ipaliwanag kung gaano siya kahanga-hanga, parang gawa-gawa lang ang dating. Pagkatapos ay napatingin siya sa grupo. Pero mas hindi ko maintindihan bakit ganoon na lang ang paghanga niyo kay Mia. Napabuntong hininga ang tatlo. Ikaw kasi ang kapatid niya, kaya hindi mo nakikita. Napakaganda niya. At simula nang bumalik siya mula sa pagiging adventurer, mas naging mature at confident pa siya. Oo, parang kumikinang na siya ngayon. Lalong naging excited ang mga kabataang lalaki. Napakabait at napaka-lady niya. Ang cute ng mukha niya, at siguradong maganda rin ang katawan. Kapag ginagamot niya ang mga sugat namin, sobrang maalaga pa niya. Tapos ngingitian ka pa, sabay-sabay silang sumigaw. Walang makakatapat kay Mia. Para siyang Diyosa ng nayon. Napatingin lang si Elio sa kanila habang pinagpapawisan. Natutuwa akong pinupuri niyo ang kapatid ko. Pero bilang kuya niya, may ilang sinabi kayo na hindi ko alam kung paano rereaksyonan. Pagkatapos ay seryoso siyang tumayo. Sa ngayon, walang makakapangasawa kay Mia hanggat hindi niyo ako natatalo. Kaya kung gusto niyo ang kapatid ko, magsanay muna kayo at lumakas. Sabay-sabay na nagreklamo ang mga kabataang lalaki. Ha? Kailangan ka munang matamaan? Sobrang lakas mo. Kahapon nga, 3 na kaming sabay-sabay lumaban sa'yo pero natalo mo pa rin kami. Paano pa kung isa lang? Hawak ang kanyang training sword, kalmadong ngumiti si Elio. Kapag nagsikap kayong magsanay, hindi magtatagal at maaabot niyo rin ang lakas ko. Halika na, simulan na natin ang training. Biglang nagliyab ang kanilang determinasyon. Oo, hindi kalayuan, tahimik na nakatayo si Mia habang pinapanood ang masiglang pagsasanay ng kanyang kuya at ng mga kabataan. Sa gilid ng training field, tahimik na nilinis ni Mia ang mga puntod ni Gimra at Wordy. Malinis na ulit, Gimra, Wordy. Ilang sandali pa, dumating si Elio na may dalang bagong bulaklak. Mia, may bago akong bulaklak para sa kanila. Napangiti si Mia. Salamat, kuya. Ngunit bigla niyang napansin ang kamay ni Elio. Hala, dumudugo ang kamay mo. Napatingin si Elio at napakamot sa ulo. Nasugatan lang ako sa isang pako. Lumapit si Mia at seryosong nagsalita. Ipakita mo, gagamutin kita. Ngunit umiling si Elio. Huwag na, kakailanganin mo pa ang magic mo mamaya sa trabaho. Nanatiling seryoso si Mia. Hindi natin alam kung kailan magiging delikado ang kahit maliit na sugat. Natahimik si Elio bago marahang tumango. Tama ka. Iniabot niya ang kanyang kamay. Ipinikit ni Mia ang kanyang mga mata habang pinalibutan ng banayad na liwanag ang kanyang staff. Low heel. Unti-unting nagsara ang maliit na sugat sa kamay ni Elio na muling nagpapaalala sa kanilang dalawa ng pangakong lagi nilang poprotektahan ang isa't isa. Pagkawala ng liwanag ng spell, ikinumpas ni Elio ang kanyang gumaling na kamay at masayang ngumiti. Salamat. Napatingin siya kay Mia na may halong paghanga. Hindi ko inakalang matututo kang gumamit ng low heel. Bahagyang ibinaba ni Mia ang kanyang staff at tumingin sa sariling palad. Wala kasi talaga akong affinity sa healing magic. Kasabay ng kanyang mga salita, muling sumagi sa kanyang isipan ang trahedyang sinapit ni Gimra at Wordy. Dahil sa pangyayaring iyon, pinilit niyang matutunan ng healing magic kahit hindi iyon ang kanyang forte. Marahil, dahil sa nangyari noon.
Tahimik na yumuko si Elio habang kapwa nila inaalala ang masakit na nakaraan na hanggang ngayon ay dala pa rin nila. Habang magkatabing nakatayo sa malawak na damuhan, sinubukan ni Elio na hanapin ang magandang naidulot ng kanilang mapait na nakaraan. At dahil natutunan mo ang low heel, naging apprentice ka ng village healer. Napatingin siya sa kanilang tahimik na bayan at bahagyang ngumiti. Kahit paano, nakabalik tayo sa hometown natin at maayos na ang buhay natin. Siguro yon ang silver lining. Agad namang umiling si Mia. Ano ka ba, kuya? Ikaw rin naman. Dahil sa karanasan mo bilang adventurer, mahusay mong napamumunuan ang village militia. Napatingin si Elio sa sariling kamay. Nagulat din ako. Hindi ko akalaing magiging ganito ako kalakas. Dahan-dahan niyang kinuyam ang kanyang kamao habang naging seryoso ang kanyang mukha. Sa huli, dahil sa mga pinagdaanan natin, mas lumakas tayo. Marahang ibinaba ni Elio ang kanyang kamay at napabuntong hininga. Mukhang kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Tumango si Mia habang hawak ang kanyang staff. Sige, bago sila umalis, sandali muna silang tumayo sa harap ng dalawang kahoy na puntod ni Gimre at Wordy. Malinis na ang paligid at napapalibutan na ito ng sariwang mga bulaklak. Tahimik silang tumingin sa huling himlayan ng kanilang mga dating kasama. Marahang bamulong si Mia. Babalik ulit kami. Gimre, Wordy. Sa katahimikan ng umaga, muli nilang pinarangalan ang alaala ng kanilang mga kaibigan bago tuluyang maglakad palayo. Habang nagtatrabaho si Elio kasama ang village militia, sinimulan naman ni Mia ang kanyang pagsasanay bilang apprentice ng village healer. Sa hardin sa labas ng maliit na kubo, isa-isa niyang sinuri ang mga halamang gamot. Mukhang walang insektong samire sa mga dahon, maayos din ang kulay ng tangkay, at wala ring senyales na nalalanta. Masaya niyang inilagay ang mga napites na halamang gamot sa kanyang basket. Perfect na naman ang kondisyon nila. Pagpasok niya sa loob ng kubo, agad siyang lumapit sa matandang healer. Ma'am, natapos ko na pong suriin ang mga halaman. Wala pong naging problema. Napites ko na rin ang mga halamang gagamitin natin sa ointment. Pakitingnan na lang po. Napangiti ang matandang healer. Magaling, Mia. Simulan na natin ang paggawa ng ointment. Maaari mo bang ihanda ang tubig? Agad na tumango si Mia. Opo, ihahanda ko na po agad. Lumapit si Mia sa malaking lalagyan ng tubig at itinaas ang kanyang staff. Magic within, manifest yourself as water. Water ball. Sa isang iglap, lumitaw ang malaking bola ng tubig at bumagsak ito sa lalagyan. Napangiti ang matandang healer habang pinagmamasdan ang malinaw na tubig. Malaking tulong ang tubig na nililikha ng magic mo. Mas epektibo ang mga gamot na nagagawa natin dahil dito. Napangiti rin si Mia at niyakap ang kanyang staff. Masaya po akong makatulong. Ngunit nagpatuloy ang matandang healer. Ang apo ko na nag-aaral sa Principality of the Nine ay ganoon din ang sinabi sa kanyang mga sulat. Kapag magical water ang ginamit sa paggawa ng gamot, mas tumitindi ang bisa nito. Napakamot na lang si Mia at nahiyang ngumiti. Nako, tubig lang naman po ang ginawa ko. Napangiti ang matandang healer habang tinitingnan ang mga halamang inihanda ni Mia. Dahil sa tulong mo, mas naging mabisa ang mga gamot ko. Mas marami na rin ang lumalapit sa akin. Bahagyang namula si Mia at nahiyang ngumiti. Nako, hindi naman po. Nakasandal sa kanyang tungkod, muling nagsalita ang matanda. Pero sabihin mo nga, masaya ka ba talaga rito? Isa kang mage. Malaki ang pasasalamat ko na apprentice kita, pero hindi ka ba napilitan ng village chief? Napabuntong hininga siya. Alam niyang baka hindi na umuwi ang apo ko mula sa Principality of the Nine, kaya marahil gusto kanyang maging kahalili ko. Nanlaki ang mga mata ni Mia at mabilis na umiling. Hindi po ganoon ang nangyari. Unti-unting kumalma si Mia at naging seryoso ang kanyang mukha. Interesado po talaga akong gumawa ng gamot. Kaya gusto kong pag-aralan ito. Marahan niyang hinawakan ng pulse ares sa kanyang kaliwang kamay na nagpapaalala sa kanya ng masakit nilang nakaraan. At gusto kong magsaliksik ng paraan para magamot ang mga peklat na dulot ng paso. Napangiti ang matandang healer, halatang humanga sa kanyang determinasyon. Nagpapatuloy ka pa rin sa pag-aaral ng magic, hindi ba? Opo, masiglang sagot ni Mia. Napatawa ng marahan ang matanda. Mabuti kang bata. Napakasipag at seryoso. Lumapit siya sa mesa at naghanda sa paggawa ng gamot. Halika, simulan na natin. Masayang yumuko si Mia. Maraming salamat po sa pagkakataong matuto sa inyo. Habang abala sila sa loob ng workshop, biglang may malakas na kumatok sa pinto. Napatingala si Mia. Opo, sino po yan? Mia, ako ito. Nagulat siya nang makilala ang boses. Kuya, mabilis niyang binuksan ang pinto at nakita si Elio na nakangiti. Pasensya na sa biglaang pagpunta. Dumating na kasi ang dati nating merchant, kaya napadaan ako para sabihin sa'yo. Bahagyang nagtaka si Mia. Maaga siyang dumating ngayong buwan.
Tumango si Elio. Oo, kaya naisip kong ipaalam agad. Agad namang kinuha ni Mia ang malaking kahon ng mga gamot na ibebenta nila. Salamat. Dadalhin ko na rin ang mga gamot para sa kanya. Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Napangiti ang matandang healer. Pasensya na at naabala kita buwan-buwan. Madaling binuhat ni Elio ang mabigat na kahon. Walang problema. Marami kayong naitulong sa kapatid ko. Napangiti ang matanda. Mabuti ka talagang bata, Elio. Napakamot na lang siya sa ulo at natawa. Salamat po. Napangiti rin si Mia habang pinagmamasdan ng kanyang kuya. Pagkatapos, sabay silang naglakad papunta sa merchant habang dala ang mga gamot. Mauna na po kami. Maraming salamat. Habang magkasabay na naglalakad sina Elio at Mia papunta sa sentro ng nayon, napansin nilang kakaiba ang paligid. Nakahimpil na ang mga kariton ng mga mangangalakal pero imbes na maging masigla ang palengke, puno ito ng bulungan at kaba. Napahinto si Mia at nagtatakang tumingin sa paligid. Anong nangyayari? Napansin din ni Elio na walang lumalapit sa mga kariton. Kadalasan, nagsisiksika na ang mga tao rito. Dahil sa kanyang hinala, lumapit siya sa isang kinakabahang residente. May problema ba? Napatingin ang lalaki sa kanya bago itinuro ang caravan. Wala naman, pero may mga mukhang delikadong tao roon. Natatakot ang lahat kaya walang gustong lumapit. Hindi nagtagal, nakita ni na Elio at Mia ang dahilan ng takot ng mga taga-nayon. Isang grupo ng mga mukhang armadong mersenaryo ang okupado ang gitna ng plaza. Nakasuot sila ng maitim na baluti at nagtatawanan habang walang pakialam sa mga tao sa paligid. Sa wakas, nakarating na rin tayo. May balon. Makakainom tayo ng tubig hanggat gusto natin. Hindi lang tubig, sigurado akong may alak at masarap na pagkain din dito. At makakatulog pa tayo sa totoong kama mamayang gabi. Napatras si Mia at mahigpit na hinawakan ng kanyang staff. Kuya, sino sila? Umiling si Elio habang seryosong nakatingin sa grupo. Hindi ko rin alam. Nabalitaan kong dumating na ang merchant kaya hinanap kita agad. Bago pa makagawa ng gulo ang mga mukhang armadong mersenaryo, mabilis na lumapit sa magkapatid ang pamilyar nilang merchant. Mr. Yom, sambit agad ni Mia. Kitang-kita ang ginhawa sa mukha ng matandang mangangalakal nang makita sila. Hinihintay ko talaga kayong dalawa. Ngunit imbes na makipagkumustahan, agad siyang naging seryoso. Pawis na pawis siya habang palingalinga sa paligid bago sila niyayang lumayo sa mga mersenaryo. Pasensya na kung diretso ako sa punto pero kailangan ko kayong makausap at humingi ng payo. Doon tayo sa mas tahimik. Makikita ang pagtataka ng magkapatid dahil sa sinabi ng matanda. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, agad na yumuko ng malalim si Mr. Yom. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong dalawa. Pasensya na rin at inabala ko pa kayo rito sa bahay. Punong-puno ng kaba ang kanyang mukha. May pabor sana akong hihilingin pero hindi ko yun pwedeng pag-usapan sa harap ng ibang tao. Bahagyang nagulat si Elio at agad siyang pinatayo. Pakitaas po ang ulo ninyo. Ano pong hiling ang hindi ninyo masabi roon? Huminga ng malalim si Mr. Yom bago nagsalita sa mahinang boses. Hindi ko alam kung nabalitaan ninyo pero lalong naging mapanganib ang mga kalsada. Maraming balitang inaatake ang mga tao at may mga human village pa raw na sinusunog. Nanlaki ang mga mata ni Mia nang marinig yon. Samantala, naririnig pa rin mula sa labas ang magugulong tawanan ng mga mersenaryo dahilan upang lalong sumeryoso ang mukha ni Elio. Dahil doon, tumaas ang demand para sa mga adventurer. Ang mga lalaking nakita ninyo kanina lang ang tanging nakuha kong escort. Napabuntong hininga siya. Sa totoo lang, kinakabahan akong bumiyahe papunta sa bayan malapit sa Principality of the Nine na sila lang ang kasama. Tumingin siya ng diretso kina Elio at Mia. Kaya sana, may hihilingin ako sa inyong dalawa. Maaari ba kayong sumama bilang dagdag na mga escort ko? Napatingin sina Elio at Mia sa isa't isa, halatang nagulat sa biglaang pakiusap. Agad namang nagdagdag si Mr. Yom. Siyempre, babayaran ko kayo. At magbibigay pa ako ng dagdag na reward. Napaisip si Elio habang hinihimas ang kanyang baba. Hindi nakapagtatakang hindi niya ito sinabi sa harap ng kanyang mga guards. Tahimik na napaisip si Elio habang hinihimas ang baba niya. Tahimik niyang kinuwenta ang sitwasyon. Mga 10 araw ang aabuti ng biyahe papunta at pabalik sa bayan malapit sa Principality of the Nine. Kakayanin naman siguro ng village kahit wala kami sa loob ng ilang araw. Pero napakunot noo siya. Hindi na kami adventurers. Dapat ba talaga naming tanggapin ang escort request na to? Napatingin siya kay Mr. Yom. Kitang-kita sa mukha ng merchant ang matinding pag-aalala at desperasyon. Kapag tumanggi kami at tumigil siyang bumisita rito, malaking problema yun, naisip ni Elio. Malaki ang naitutulong niya sa village lalo na sa pagbili ng mga gamot. At matagal na rin namin siyang kilala.
Sa tabi niya, tahimik na tumango si Mia, ipinapakitang handa siyang suportahan ang anumang desisyon ng kanyang kuya. Napabuntong hininga si Elio habang kinakamot ang ulo. Mukhang muli na namang tatahakin ng magkapatid ang mapanganib na daan na matagal na nilang iniwan. Wala na kaming ibang choice. Sa wakas, nakapagdesisyon na rin ang magkapatid. Tumayo sina Elio at Mia ng magkatabi, parehong seryoso ang ekspresyon habang nakatingin kay Mr. Yom. Diretsong sinalubong ni Elio ang tingin ng negosyante bago ibinigay ang kanilang sagot. Sige, matatag niyang sinabi. Tatanggapin namin ang request mo. Sa simpleng sagot na iyon, opisyal nang bumalik sina Elio at Mia sa isang mapanganib na paglalakbay. Akala nila ay tuluyan na nilang naiwan ng buhay bilang adventurer, pero dahil sa kanilang utang na loob kay Mr. Yom at sa lumalalang sitwasyon sa mga kalsada, napilitan silang muling humawak ng responsibilidad. Ngayon, handa na silang lisanin ang ligtas nilang bayan at harapin ang mga panganib na naghihintay sa kanilang paglalakbay.